Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan. Cancer, this reading is for you. This is for August 19 to August 25, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Yan. At kung gusto po na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details po isa sa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Cancer. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga para sa iyo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Usual or intuition, lawakan natin ang ating isipan. Kung hindi ito magpipit sa iyo, wag mo na lang din itong kunin. Okay? Na bumaksak pa, o parang may galit na cancer nagwala yung card mo Tingnan natin, cancer, no? Para po kay cancer, this August 19 to 25, 2024, anong paparating po kay cancer? Please show me. Ano pong paparating kay cancer this week? Para po kay cancer, please show me. Thank you. Okay. Nakita ko sa'yo dito, Cancer, na sinasabi dito na paparating sa'yo is merong pang mga unfinished business. Ako nakita dito. No, may mga dapat pang tapusin, no? Mag-give effort ka dito sa sitwasyon na to. You need to take it action din. And then, ang sinasabi dito, may mga regret ako na nakikita sa'yo, may mga pagsisisihan ka raw. Or may lungkot ako nakikita sa iba na maaring related ito sa mga plano mo, sa mga hinihiling mo sa buhay, sa kaperahan, sa boyfriend, girlfriend, ganyan. So, malapit sa puso mo or sa katrabaho. Yan. Magkakaroon daw ng lungkot. Yan. Maaring may mga mangyayaring pagpapabaya. No? Ingat lang din kung anong mapagpapabaya to. Makakaramdam ka raw ng kawalan ng pag-asa, saka disappointment also, magkakaroon ng ganun. Sa mga sitwasyon na hindi mo makakamit. Yan. Pinapaparating sa'yo. May mga mangyaring ganun. Ano naman ang dapat iwasan ni Cancer? Mga dapat pong iwasan ni Cancer? To show me. Anong dapat iwasan ni Cancer this week? To show me. Mga dapat iwasan ni Cancer this week. Anak, naalog mo yung ano ni Mami? Dapat po iwasan ni Cancer. To show me. Thank you. Okay, mga dapat mong iwasan this week is yung mga sitwasyon daw na ninanais mo. No, yan. Kailangan mo daw pag-isipang maigi kung ito is makakabuti or hindi. No, kailangan mo muna siyang i-clear na dapat ba, kailangan ba, pag-isipan mo. No, pag-isipan mo muna kung ito is magiging good sa'yo. No, tsaka iwasan mo rin daw yung pag-iisip. Sa nakita ko dito. Yan. Kasi mas more on magiging pag-iisip, no, thinking in night, tsaka hindi ko alam kung may magre-retire, no, or may kailangan ka daw i-withdraw or solusyonan in life. Anak, kanina ka pa pupo ng pupo. May sakit ka ba? Yun nakita ko. Kailangan mo daw pag-aralan ang lahat ng mga hinihiling o ninanais mo sa buhay mo. Yun, iwasan mo yun, yung pag-iisip every night. Yan. Kumbaga, mag-ingat ka rin. Sinasabi ito, mag-ingat ka sa mga kahilingan na hindi makakagood sa'yo. Iwasan mo din ang nakikita ko dito na parang may lungkot. Talaga ako nakikita sa'yo eh. May lungkot. As in. Titingnan lang ako ha.
Para saan? Magkakaroon ka ng problema. Hindi ko alam kung ikaw or malapit sa puso mo. Hindi ko alam kung may pagsakit sa bandang tiyan, no? Sa nakita ko dito. Tingnan natin when it comes to love, Cancer. Kamusta po ang love? Iwas ka sa pag-iisip, ha? Ingat din. Kasi mas more on ano ba to? Magiging mapag-isa. When it comes to love, oh my God. Talaga ba? Siyempre, when it comes to love, andito yung sitwasyon na nakikita ko na sinasabi dito na mas mag-focus ka daw sa sarili mo. Give effort, focus to yourself, sinasabi dito. Mas more mag-give ka daw ng ng effort sa sarili mo ang nakikita ko dito. Huwag sa ibang bagay. Kasi ang nakita ko dito, may tao dito na hindi kanya pinapahalagahan. Kaya ngayon, mag-focus ka sa sarili mo. You are worthy, Cancer. Huwag ka mag-focus sa situation or tao na hindi mo nararamdaman yung halaga. Kasi ang nakikita ko dito, when it comes sa love, may tao dito na makasarili, sakim, yun nga, binibigay mo yung full of effort mo dito sa tao na to, tapos hindi naman niya nakikita yung halaga mo, diba? Kaya ang sinasabi dito, kasi hindi rin naman stable sinasabi dito, mag-focus ka sa sarili mo. You need to sacrifice ang dapat i-sacrifice at mag-focus ka sa sarili mo. You need to accept. Kailangan mong magkaroon ng bagong plano, kailangan mong magkaroon ng pananaw sa kinabukasan mo, kailangan mo ma-enlighten ngayon. You need to surrender. Kung nararamdaman mo na wala na talaga, no? Na hindi pahalagaan mo yung sarili mo, yung nakita. Universe, ano pong advice nyo kay Cancer? Mangarap ka daw. Mangarap ka. At magsimula kang mangarap. Yung sinasabi. Advice po kay Cancer this week. Kung sino man itong tao na hindi nagpapigay sa ng halaga, kaibigan, relasyon, boyfriend, girlfriend, family, kung sino man siya, mas pahalagan mo yung sarili mo. Okay, ang advice niya sa'yo dito is you need to release and release something. I-release mo na daw yung sitwasyon na nakapagpapa-stuck sa'yo. Yan, ang advice niya sa'yo. And you need ng freedom. Kailangan daw lumaya, kailangan mo na maging freedom, and then kailangan mo na daw maging independent, and kailangan mo din daw maging masaya. Diba? Be stable, sa nakikita ko dito, and yun nga, makipagkita ka sa mga malalapit sa puso mo. Yan, mukhang may mga situation ako na nakakita na magiging masaya ka. Yan, may celebration na magaganap, or may mag-getting together, reunion, may parties, event, or may coming home. Maaring ganon. Maaring may pupunta kang wedding. Ganyan. Ang nakikita ko dito. And yun nga, release yourself sa toxic energy. Sinasabi dito. No? I-release mo yung sarili mo sa mga bad habit. Diba? I-release mo yung sarili mo sa hindi good sa'yo. Kailangan mong mag-change sa yung best version ngayon, no? Talagang focus to yourself. Kailangan mo i-restore yung sarili mo. Yun nakita ko.
Sa ngayon, iba sa inyo na ang gulo ng isip eh, no? Tingnan natin. Para po kay Cancer. Cancer. Usually. Ay. Thank you. Confession, cycle, and rhythm. Okay, sinasabi dito na, yes, honor yourself, di ba? I-honor mo yung sarili mo sa bagong cycle ng iyong sarili, ng energy mo. Yan. Kailangan dito ng energy level, kailangan mo talagang lumaya, no? Sinasabi, tama naman pala, tama siya. Kailangan mong lumaya, kailangan mo ibalik yung dati mong energy, yung emotion mo, sa nakita ko dito, no? And then, kumbaga sumayaw ka sa rhythm ng iyong tagumpay, sa rhythm ng iyong freedom, sa rhythm ng iyong bagong energy, yan. And the confession, yun nga, sabi dito, releasing to no? Confession. Kumbaga, sabi dito, about yourself to and other, and focus on the love and light that is within everyone. Yan, mag-focus ka, more on focus ka sa sarili mo. Huwag ka mag-focus sa sitwasyon na makakapagpa-drain sa'yo, sitwasyon or tao na nakaka-toxic sa'yo, makakapagpa-trap sa'yo. Nakita ko ito. Release. This is a time to make a new beginning. This is a time to decide. This is a time na magkaroon ka ng self-evaluation and you need to be aware. Okay? Kailangan mo maging aware dito. Kailangan mo ng transformation. Para po kay Cancer. Cancer. Thank you po. Oy, the Phoenix and the Wish. Parang nakita ko to. Saan ko to nakita? Parang nakita ko to sa isang reading ko. Yan, yun nga mukhang prepare to renew, no? This is a time to renew yourself. After the period na mga paghihirap sa buhay mo, yan, mag-prepare ka na more o tamo magkakakoneksyon. I-prepare mo na yung sarili mo na i-renew, no? Sa nakita ko dito. Yung fire, ilabas mo yung fire mo, no? Yan, pagbabago. And then nakita ko dito na be ready sa mga desire mo. Yan, yung mga wini-wish mo sa buhay mo. Yan, nakita ko. Your desire, your heart desire is ready to come true. Yan, may mga magaganap na wish come true sa buhay mo. Siguro, kung ano yung ninanais mo siguro. Hindi lahat hindi lahat. Pero may darating na dinidesire mo o inihiling mo sa buhay mo. May parating dito. Pero, if you release yourself sa isang situation o isang tao or kung makakapag-renew ka sa sarili mo, ibibigay sa iyo yung kahilingan mo. Yun ang nakita ko. Arigatou namaste.